Manila Broadcasting Company. Mga talambuan nga kinahanglan mahibawan. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Mga plano, programa o maayong balita sa katawhang Navalenyo. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Hosted by Romel Salvatierra, George Manco, Jean Sanjorjo, o Jerome Pitao. Only right here on the best provincial FM station in the Philippines. 103.9 Radyo Natin FM. Tayong buntag sa tanan natong suking tigpaminaw. Welcome na usab sa atong tulumanon pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Adlaw karon nga Martes, June 15, 2021. Kining maong programa namugna aron mapadayag mahatod sa mga katawhang Navalenyo ang mga programa, proyekto ug mga kalambuan sa Local Government Unit of Naval, pinanguluhan ni Mayor Gerard Roger Espina, uban sa iyang mga konsehalis nga pinanguluhan usab ni Vice Mayor Titing Corso ug sa maabtik niya nga mga department heads. Hinautunta ang atong mga suking tigpaminaw na kamo sa maayong panglawas ug kining inyong alagad makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras nga tulumanon. Jean Sanjorjo. May buntag usab kaninyong tanan o kadtong sa atong mga kaigsuonan nga maabot na nitong Sibya. Nangayo kami og maayong buntag kaninyo. Doon na kita'y daghang mga pagahisgutan karong adlaw, June 15, adlaw nga Martes. Busa ayaw kamo pagbiya sa kahanginan aron inyong masabtan og inyong suta og unsag yung kining mga bag-o nga mga balita og mga kalambuan nga nanghitabo dinhi sa atong lungsod sa Naval. Okay, Sir Jerome, ang ato ayang pahibaw na itong mga suking tigpaminaw din ato makauban karon atong kauban si Sir George Manco kay medyo gikapoy ito gahapon pag ayad siyang bunuan marag naglain ko na yung paminaw, so ni-rest usa siya karong adlaw. So kami lang duha usa ni Sir Jerome karong buntaga makig-uban kaninyong tanan. O ginautunta sa atong mga suking tigpaminaw nga mga atong mga drivers sa sikad-sikad sa tricycle, atong mga habal-habal drivers, atong mga senior citizens, ang atong mga women's, atong mga barangay officials ug ang mga kaigsuonan nato nga naa sa kabukiran karon, atong mga mag-uuma o atong mga fisher folks. Hinautunta na amo sa maayong panglawas o labi na gayud karon sa panahon sa pandemya. Let us not lost hope. Kinahanglan na mag-ampo kita. Kinahanglan maghiusa kita nga aron magmadaogon kita batok ni ining pandemya nga atong nasinati karon na Sir Jerome. Tinod ka na mga kaigsunan. O una sa atong mga hot issues o mga balita nga ihatod kaninyo, mao kini ang desisyon sa Regional IATF nga nagpailawom sa General Community Quarantine sa tibuok Eastern Visayas Region. That is 4 days ago, Sir Jerome. Mao kini ang desisyon sumala sa resolution number 29 sa Regional IATF. O ang mga uban usab nga mga lungsod, LGUs, ibutang sa granular lockdown. Napagawas na sa Regional IATF ang ilang resolution kabahin niini. Tungod kini sa mga pagtaas sa kaso sa COVID-19 dinhi sa atong rehiyon, Eastern Visayas Region 8. Okay. Tinod ka na, Sir Jerome, so na santop ka na, naabot ka na nga desisyon sa atong Regional Interagency Task Force Against COVID-19 tungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 din sa atong rehiyon.
So mipagawa sila og pagpataas sa atong quarantine classification from MGCQ MGCQ hanto sa GCQ. So medyo may stricto ang mga quarantine protocols under ini nga maong classification. In fact, dunay mga lungsod dili dinhi sa ato nga mga doon na sila yung mga gihimo nga mga granular lockdowns dito sa ubang nga mga kalungsuran. So dinhi sa ato nagpadayon og nagbinantayon ang atong mga frontliners, atong mga kaigsuonan nga anaa sa border ug uban pa mga personnels nga naa sa frontline, nagbinantayon sila aron dili kini mo kuyanap nga maong sakit, Sir Jerome. And then we are asking the public also, Sir Jerome, nga sila sad mismo they should be vigilant kay aron matabangan sa nato atong mga frontliners kay ang atong mga kaning mga contact tracer, Sir Jerome, murag maluoy na lang gyud ta usahay kay tungod piraw gyud in town sila pirmi. Halos wanay katulganay in case nga na mag-contact trace sila. So hinaut-unta nga ato usad likayan karon ang pag-attend sa mga pundok-pundok ug atong i-exercise ang mga minimum health protocols nga gilatid sa atong Department of Health. Atong pagsulob og face mask og face shield, ang paghugas sa kamot kanunay physical distancing, aron aton malikayan kini nga pagdaghan pagyud nining maong virus. Og dugang di ana Manogino, ang resolution number 29 nga gipagawas sa Regional Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease or RIATF 8 naglangkob kini sa usa ka moratorium on the inbound travel of locally stranded individuals. This will take immediately and will run for 14 days. So 14 días ang tagal ani nga maong resolution 29 og nagsugod kani diadtong Hunyo 9. So most likely moen ni sa 23 o 23 or 24. Pero 23 kung 14 days idugang nato sa June 9. So ang naglangkob ani, ang travel suspension shall apply only to locally stranded individuals and shall not include the following. Number 1, LSI who are already in transit at the time of the issuance of this resolution will be allowed by the concerned LGUs to enter their border subject to the usual screening procedures and documentary requirement. Number 2, authorized persons outside their residence or kanang gitawag nato og APOR. Number 3, repatriated OFWs or returning overseas Filipinos who have completed their 14-day mandatory quarantine as certified by the BOQ DOH per BOQ quarantine certificate shall be granted unimpeded entry to the final LGU of destination regardless of the mode of transport. Number 4, travelers merely transiting through the LGU to another. So mao kini ang mga naglangkob kini sa mga traveling LSIs, but aduna kitay mga exception ani nga dili maapil. Mao kadtong akong gisulti nga upat ka klase nga LSI. Kadtong nakabook na sila, wa pa sila maabti sa pag-issue ani nga resolution. Then katong mga APOR o katong mga OFWs o returning Filipinos nga nakakumpleto na og 14 días nga mandatory requirement, dili na sila kinahanglan pugngan or pwede na silang pasudlon sa final destination kung asa sila
padulong nga LGUs. Then og kadtong mga muagi lang sa usa ka lungsod like kanang mga nagdag mga essential nga mga kuan or mga mobisita sa usa ka lungsod pero muagi lang sila kung tayo muagi las Nabal kaya ang ilang destination nga tos Kawayan or Culaba. Yes. So ang pinaka-salient feature na Sir Jerome mao ang temporarily suspend Yes. sa mga pagdawat sa mga LSI ug sa atong mga ROF gikan sa Pizza 9 sa Hunyo ngadto sa Pizza 23. So mao kana ang pinaka-salient features niya na and ang purpose ana sigurado nga ang purpose ana sa RIATF mao nga ang pag-contain sa virus within that 14-day period nga wala usay makasulod nga kay usually ang mga carrier is from outside the region. So mao na nga usa sa purpose para muubos ang atong aron ma-contain himuan og resolution sa atong Regional Interagency Task Force against COVID-19 ug 14 ka adlaw nga ban sa pagdawat sa mga LSI ug ROF. Oo. Og dugang niini Manojin tungod diani nga resolution gi-announce sa atong gobernador nga si Governor Roger Espina nga halos puno na ang mga quarantine facilities dinhi sa atong munisipyo. Mao kini nga usa nga basihan nga nung nagpagawas og temporary suspension una sa mga LSI nga moabot dinhi sa atong probinsya. Base usab kini sa katong resolution nga gisulti na ganina nga resolution number 29 sa RIATF nga gipagawas atong June 9. Og tungod niini na puno na ang atong mga quarantine facilities, may rason nga gi-temporarily suspend una ang atong pagdawat sa mga LSI dinhi sa atong probinsya sa Biliran. Pero matod pa sa atong gobernador kung magpabook na kayo ng flight before June 8 based on the record, pwede pong makauwi ang LSI sa atin within this period. So palihog na la og coordinate sa MDRRMO para walay hassle nga ma-experience na to og ang inyong pag-abot dinhi sa atong probinsya way daghang kakulian o kalisod. Okay. Actually, Sir Jerome, as I understand, si Governor Roger Espina, ang ato sa chairman sa atong provincial IATF, bisan pagwala may pagawas kining atong RIATF og resolution nga magpaubo sa tibok rehiyon sa general community quarantine, iya na gyud kining ipasuspended ang pagdawat og mga LSI og mga for the meantime tungod kay puno na ang atong mga quarantine facilities. So timing lang sad nga na nagpagasusab ang atong RIATF niya nang maong resolution, but our governor is advanced in his thinking that even before that resolution, iya na ang gilatid nga dili gyud sa mo dawat og mga LSI og ROF within that period para sad ma-contain ang virus kay nagkasaka na sad ang atong mga cases dinhi sa province of Biliran. Oo. Sa akong nahinumduman, Manojin, magpagawas gani unta to og executive order si Governor Ani, but na timing man sa imong ginaingon nga gawas pod ang resolution sa regional IATF, which is the primary agency of the government nga in charge aning COVID-19 nga mga kaso. So ning sunod ang atong gobernador para walay kalibugan sa maong resolution o mga orders gikan sa taas. So ang ato sa gobernador nagpahibaw nga nagblessing na kita sa atong bag-ong Biliran Provincial Dialysis Center niadtong Lunes, June 7. Og ang unang dialysis patient na serbihan niadtong alas 5 sa buntag
o ang uban musunod. Ang registration and orientation for dialysis patients nga gusto mo transfer sa ilang pagdialysis gikan dito sa Ormoc ba or sa Tacloban, pwede nang pagabuhaton or nabuhat na datong June 7. O kini nga dialysis center ginaingon nga shall be the only LGU operated dialysis center in the region. Kita dinhi sa Tibok Region 8, kita lang ang una nga aduna ni ani nga pasilidad sa probinsya sa Biliran. Nahitabo kini sa administrasyon ni Governor Rogelio Roger Espina. So dako kayo ka nagtabang Sir Jerome, especially nga grabe ka hassle kaning pag kanang dialysis kuhag dialysis nga serbisyo ngadto sa syudad sa Ormoc ug syudad sa Tacloban. Ang uban twice a week. So kung naunahon lang nimo ang imong kahago kahasol paingon didto sa Ormoc ug sa Tacloban kaduha sa usa ka semana and now di ana doon na natay kaagulingong as dialysis center and it is already operational. So dako kay kini gikatabang and we are very thankful sa initiative ni Governor Roger Espina ni ini Sir Jerome. So atong hunaon nga ang tabang ani dili lang mawa ta sa kahasol sa pagbalik-balik dito kani atong mga pasyente balik-balik sa Tacloban or sa Ormoc tungod magpa-dialysis sila duha sa usa ka semana. Dugang niini dako kinig tabang pinansyal kay ibanan ang ilang panggastos nga ilang magasto dito sa Tacloban or Ormoc. Kay aduna naman kita dinhi dialysis center sa probinsya sa Biliran. Actually ang atong mayor Gerard Roger Espina wala gyud niya nga sukad pagsugod sa pandemya nagpadayon gyapon ang serbisyo niya sa atong mga kaigsuonang kinahanglan og dialysis service. Gitagaan niya siya kinig libreng sakay almost 4 times a week paingon sa syudad sa Ormoc. So mapasalamaton sa atong mga kaigsuonan nga wala gyud na hunungan ni Mayor Gerard kay ang iyang katarungan na ihinahanglan serbisyohan na sila kay usa ka na sa pag luwas sa mga kinabuhi sa itong mga kaigsunang nabalinyo sa Jerome. Oo, tinod na Manajin kay kita saksi anamang kita sa munisipyo, saksi kita nga kaduha sa usa ka semana magbalik-balik ang katong atong urban nga van nga sakyanan padulong sa Ormoc para paghatod sa atong mga dialysis patient dito. At nag-announce usab ang atong gobernador nga naghangyo sa mga kaigsunan nato mga Biliranon nga magpabakuna sila Sir Jerome. In fact, dako kayo yung pagdayeg sa atong mga senior citizen kay kuan kayo kanang cooperative kay sila mahitungod ining bakuna. Halos tanan nga mga senior citizens wala gyud magpanuko pagpabakuna kay kini protection man kini sa atong mga kaigsuonan aron usa kini sa solusyon sa atong gobyerno dili lang sa atong gobyerno sa tibuok kalibutan Sir Jerome kaning pagbakuna aron mahatagan og herd immunity ang populasyon sa usa ka nasod aron maproteksyonan kini against aning COVID-19 virus. In fact Sir Jerome doon kitay kanang gihimo usab gipasiugdahan nga programa ni Mayor Gerard kaning raffle draw kanang dunay mga gihatag siya nga mga papremyo niadtong mga nakakumpleto na sa 2 doses sa COVID-19 vaccine. So usa kini sa iyahang motivation aron maingganyan ang atong mga kaigsuonan nga magpabakuna against COVID-19. Dili lang maproteksyonan ang iyang kaugalingon kung dili makakuha pa gyud siya mga premyo Sir Jerome. Pwede nimo masulti atong mga premyo Sir Jerome. Kini bugna kini sa atong batan-on nga mayor dinhi sa lungsod sa Naval para ma-encourage ang atong mga kaigsuonan abi na katong mga
senior citizens para magpabakuna kontra ni aning COVID-19. So ang iyang gibuhat, may ada siya programa nga gitawag og biyaya sa bakuna raffle draw. Kini para ang atong mga kaigsuonan magpabakuna, maingganyo sa pagpabakuna aron lagi malikayan kining pagkuyanap ni aning COVID-19. So ang premyo nga iyang ihatag kasakadtong mga nabakunahan na mao ang grand prize ani ang Yamaha NMAX 155. Kanang motor bitaw nga dako nga himo sa Yamaha nga company. Mao kini ang grand prize nga madawat sa kadtong nabakunahan na. Open kini sa tibuok na Baleños with complete COVID-19 vaccine doses. So dili lang kay ang atong pagbakuna, dili lang man ni one time nga pabakuna na may second dose. So mahuman mo ang second dose nga bakuna, qualified ka na mo apil aning nga paduwa sa atong batanon nga mayor dinhi sa lungsod sa Naval. Og ang major prize ani ang 5 ka baka. Kung kinsa tong mga lucky mananaw gani 5 ka baka ang makuha kada usa kanila. Og ang minor prize usab mao kining napulo ka baboy. So akong sublion ang grand prize ani usa ka tawo ang makadawat, Yamaha NMAX 155, og ang major prize ang 5 ka baka nga 5 ka tawo usab ang 5 ka tawo usa. 5 ka baka ni ang iyang panghatag sa major prize nga mabunutan aning mga nagpabakuna na. Og ang napulo na usab nga baboy sa napulo ka tawo usa-usa ang minor prize ani. Kung gusto mong manginsayon o gusto mong magparehistro ngadto lang kamo dool kang Lady Beth Anuelo sa atong Municipal Health Office dinhi sa lungsod sa Naval. Ang inyo lang dadon i-present niyo ang inyong COVID-19 vaccination card. Ang draw date ani adto pagahimuon sa Disyembre 2021. Yes, Sir Jerome. So, dako ka kanang tabang sa pag-motivate sa itong mga kaigsunan kay mainggan usab sila gawas nga maproteksyonan sila sa bakuna, doon na pag sila chance nga mudaog og mga premyo, Sir Jerome. Actually, Sir Jerome, karong buntaga supposed to be atong ikauban unta ang atong doktor sa atong rural health unit, si Dr. Buenyo, kay aton ta siyang kuan og mga pahayag may tungod sa atong vaccination progress sa pagkakaron apan tungod sa ilahang ka busy kay daghan kay sila gitrabaho. In fact, ongoing atong vaccination karon dito sa atong BEPSU gym. So nihangyo sila nga next episode na lang sila mo guest din sa atong programa, and ni hangyo lang ang si Dr. Montijo kanang ang awhago nato atong mga kaigsoonang Navalinyo nga dili magpanuko sa pagpabakuna. In fact, ni adtong miaging semana, Sir Jerome, nagmeeting mi sa atong mga A4 priority, ang atong mga transport groups, ang atong mga drivers, atong mga public utility tricycle, public utility tricycle, o sa atong mga habal-habal drivers. They belong to the A4-1 priority group, and gi-explicar kanila sa atong usa sa miyembro usab sa vaccination team, si Ma'am Rose Mancio, ang mga kaayuhan nga makuha nila kung magpabakuna sila, and especially nga nag-cater sila sa pagpamasaheros, and daily na sila'y yatubang ang mga tao, magkarga silang mga tao, and in the future posible usab nga i-require na usab sa atong Department of Transportation ang vaccination card before ka makadrive ug usa ka public utility vehicle. Posible na nga mahitabo kay para sad maproteksyonan ang mga sumasakay sa mga
public utility nga mga transportasyon, Sir Jerome. Okay, og dugang kasayuran sa tanan ang Department of Tourism usab pinagi kang Secretary Puyat naghangyo sa atong mga LGUs ilabi na kang Mayor Gerard Espina nga i-appeal sa pag-priority ang katong mga frontliner nato sa Department of Tourism o anaa nagtrabaho sa tourism industry. Ang hangyo usab sa atong regional director sa Department of Tourism Region 8 mao ang i-prioritize usab ang pagbakuna sa frontliner sa mga accommodation facilities dinhi sa atong lungsod sa Naval nga accredited accommodation facilities nga gihimong quarantine facility usab dinhi sa atong lungsod. Og sa akong nahibawan ang kaning Fragots ang nanguna dito nga quarantine facility sa atong mga frontliner sa kaning campaign sa COVID-19. So prioridad sila nga mabakunahan pero dili kini pasabot nga ang kadtong ubang mga trabahante usab nga frontliner sa atong accommodation facilities nga nagtrabaho ni aning tourism industry dili mabakunahan kay tataw nga ang tukatuyuan usab sa atong gobyerno ang pagpabakuna sa tanan nga katawhan dinhi sa tibuok nasyon sa Pilipinas. So hulat-hulat lang mo but ang priority is katong accredited quarantine facility nga mga frontliners una. So mosunod ang kadto ang mga accommodation facilities nga dili accredited o dili gihimo nga quarantine facility. So, Sir Jerome, atong makitaan karon bisan taliwala sa pandemya ang mga programa sa Local Government Unit of Naval ubos sa liderato ni Mayor Gerard Roger Espina nagpadayon kini Sir Jerome labi na atong pagtabang sa atong mga kaigsuonan. In fact, bag-o lang na nanghatag ang atong Local Government Unit of Naval pinaagi sa order ni Mayor Gerard Roger Espina og mga cash gifts sa mga birthday gifts sa atong mga senior citizens. So, dako kayong kalipay sa atong mga lulo ug lula nga nakadawat sila sa mga og 500 pesos nga birthday gift gikan sa Local Government Unit of Naval initiated by Mayor Gerard Roger Espina. O gawas niya na nagpadayon usab ang iyahang mga programa sa livelihood sa Sir Jerome. In fact, ang atong mushroom production training nag-resume na kini and nag-start ita kagahapon dito sa Barangay San Pablo and in this time ato nagyong siguroon nga maka grow na gyud maka tanom og maka-produce na gyud og mushroom ang mga participants. Og tudluan usab nato sila Sir Jerome na usa ka module pagtudlo kanila og unsaon pag himo og spawn o katong binhi nga itanom nga sa mushroom. So in that way maka padayon tuloy-tuloy ang kanilang ang ilahang tanom sa mushroom og posible na ka makakuha na gyud tag mass production sa mushroom and in the long run pwede na kita makahimo og kanang byproducts niya ng mushroom. In fact, ato nang nadawat gikan sa Department of Trade and Industry ang atong proposal sa SSF program nila. Nadawat na nato ang 973,000 grant na nakaroon sa atong munisipyo and we're just looking sa area nga atong butangan ni ana i-finalize pa na ni Mayor Gerard and kada nga mga kahimanan sa mushroom production capable ka na paghimo og daghan nga mga spawns paghimo og byproducts sa atong mushroom ug uban pang mga manufacturing activities in line with
mushroom products. So dako kay ikatabang og maka-generate ka na og employment og income sa atong mga kaigsuonan nga mga nawalinyo. So kato mga interesado sa atong mushroom production training, pwede ka mo bisita lang sa atong opisina sa Naval Livelihood and Skills Training Center aron na makapa-enroll ka mo didto og makakat-on ka mo unsaon pag tanom nining mushroom and dako kinig ikatampo og additional kining kanang income at alang sa atong mga kaigsuonan, Sir Jerome. Doon na kitay duha ka klase nga mushroom nga atong introduce, ang atong vol variela ug ang atong oyster mushroom nga maoy atong gi-introduce sa atong mga kabaranggayan sugod karong simana, Sir Jerome. Maayo ka na nga mga activity no nga nahitabo o dili lang kana ang activity nga pasigdahan sa atong Batanong Mayor. Aduna usab siya gipahigayon nga training sa pagpanghimo og fiberglass boat og kini tambungan og giapilan sa atong mga Boatmakers Association sa lungsod sa Nabal. Kini gipahigayon para dili na ta kinahanglan pang mo-order sa atong mga kasigbit nga mga lungsod nga nanghimo ani. Kita na mismo, kita dinhi sa lungsod Nabal, aduna na kapasidad nga mohimo og mga fiberglass boat para sa panginahanglan sa atong mga mananagat og mga kaniyang fisher folks dinhi sa atong lungsod. Tinood nga siya. In fact, gi-organize gyud na nato kanang atong Naval Boatmakers Association aron na kanang mahatagan og panginabuhi sa mga atong mga fisher folks nga mga panday nga makamao og paghimo og mga lansa and mao kana nga nagpasiugda si Mayor Gerard og kanang training about fiberglass boat making kay aron ma-upgrade usab ang ilahang mga skills kay karong panahon na lisod na ang pagkuha og mga kahoy, Sir Jerome, tungod sa ka-istrikto sa atong environmental laws o makadaot gyud usab sa kinaiyahan ang pagpamutol sa mga kahoy kay usa kini sa mga importante nga butang aron mabalanse ang atong kinaiyahan malikayan nato ang mga landslides, baha ug uban pa. So in that way, mugamit na tag fiberglass and dili lang bangka ang atong himuon, daghan nga mga produkto ang atong mahimo na yan and our Naval Boatmakers Association is on its way na pag-produce og mga produkto out of fiberglass and we will announce later next month sa mga produkto nga atong pagahimuon out of fiberglass and we are hoping soon that we could supply mga produkto nga hinimo sa Naval Boatmakers Association ngadto sa ubang mga lungsod, kasikbit na tong mga lungsod o kasikbit na tong mga probinsya dinhi sa Rion 8. Asa ba nato contact Manojin ang manghihimo ani kay basig na ay mangutana ka nato atong mapahibaw nga adto lang kanin tawhana lang duula kung aduna sila mga importante nga kinahanglanon nga produkto gikan sa fiberglass. Ari lang na iagi sa atong Naval Livelihood and Skills Training Center si Jerome kay we will make access kay sa pagkakaron ang atong presidente sa Naval Boatmaker si Bert Latay and naghimo kita usa ka core group nga maoy silbi mag manage niining maong enterprise and usata ni ana Sir Jerome kay aron magiyahan usab ang atong mga boatmakers kay dili nila kaya nga sila ra and Mayor Gerard is very much supportive on our project. In fact, gahapon nagistorya mi and we will try next month most probably makaproduce na taog mga produkto nga ikapasigarbo usab sa atong Naval Boatmakers Association ug magamit na ang ilang training sa kaning fiberglass boat making, Sir Jerome. Oo, sa akong nakitaan Manojin, aduna na produce ang atong
mga fiberglass boat makers nga bangka, no? Kay nakita nako sa Facebook adunay picture dito sa atubangan sa munisipyo nga duha ka fiberglass murag kaning demo product ni nila nga nahimo sa ilang training. Og maayo kini nga produkto nga ilang nahimo kay usa pa dili na kini prone to tamasok kanini ang mga bangka kay ang sa una wooden hull man ang atong mga bangka dinhi sa tibok probinsya sa Naval o tibok probinsya sa Biliran og di ra abtag tuig wa na tamasoko na ang imong sakayan so maghimo na pug kag lain nga sakayan. Pero sa karon nga aduna nakita yung mga produkto out sa mga skills training nga nahibawan sa atong mga boat makers nga pag-produce og fiberglass murag advantage na ni og maayo na kini kay dili na kini prone to tamasok kanang murag microorganism nga makabuslot sa imong kasko sa bangka or lancha. Tinawad nga siya. And we are happy to announce also nga ang atong isdang ulam sa bakuran nagpadayon na sab kini with our new design sa atong pan and it is very successful og nindot kini nga mao nga design kay masayon and inyong makitan sa atong post ato kining naswaya na sa Barangay Katmon and we will be having another training in Barangay Imilda most probably later this week or next week. So gawas pa ni ana Sir Jerome ang atong isdang ulam sa bakuran tilapia production rang atong gi-introduce but ato kining gi-upgrade tungod sa pag research usab pagduki-duki sa atong batanon nga mayor nga ang iyahang gusto nga ipa-incorporate ang fresh shrimp ngadto sa tilapia pan so kaning ulang. And we are already accounting sa atong requirements sa ulang because ato na ning giduol sa atong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kang Ma'am Minda Ruben. So iyang gingon nga makahatag sila nining mao nga kaning similya sa ulang and we will just finalize the kanang quantity sa kadaghanon. Og mapasalamaton din kita sa atong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ilang pagtabang sa atong fiberglass boat making. Sila ang nag-provide sa atong trainer og materialis sa paghimo nining maong nga fiberglass boat. Og sila usab ang naghatag og trainer usab sa katong boat bangos deboning training. Kay in fact ang atong bangos deboning training nahimuan na ni kan video. Gisaksihan kini sa atong mayor og sa atong duha ka konsehal Mayit Ibio ug konsehal Ofelia Tabla Espina ug kita sa paghimo og kan video mahitungod ni ini and usa pa lang kini Sir Jerome. We will make another can videos, series of can videos ang gusto ni Mayor aron bisan pa ang atong mga kaigsunan na naa sa mga panimalay maka-cut-on gyapon sila sa mga training pinaagi sa pagtan-aw lang sa mga video nga atong paghimon sa local government unit of Naval nga makatabang kanila nga magkada sila skills nga ilang magamit sa ilang panginabuhian. Dili lang panginabuhian lang nga ordinaryo ug kinahanglan makaada asad sila income Sir Jerome. Og dugang niya na ang akong nahibawan sa tong mayor nga ang kaning mga ubang mga training like kaning bangos deboning sa bangos pag i-deboning mo ang bangos sa imo pangingon manojin gihimuan ni kini og video og pwede na kita sa maabot nga adlaw nga ang atong mga interesado ani nga mga kaigsunan dinhi sa lungsod Naval walk-in na la mga to sa imong opisina mo tan-aw pakitaon sila sa video or ilang pangayo ag kopya ang kadtong video on the skills of deboning sa kaning bangos or
sa uban pa nga mga training nga ipahigayon. Actually, Sir Jerome, murag i-post na nato kanang video sa gikaon ni Mio Jud, most probably sa Biliran Island, aron makita na sa kadaghanan natong mga kaigsuonan, aron na accessible sila sa pagtanaw niya ng maong video og kanang dili sila maglisod sa pagtanaw nila kay kasagaran sa atong mga kaigsuonan may mga cellphone naman god. Majority sa population na ano yung mga cellphone. So di na sila maglisod pagtan-aw niya ng maong kanang canned video. Dili lang mao kana daghan pa mga canned video and we are working on that aron na sa gikangon pa sa atong batanon nga mayor mahatagan og mga skills ang atong mga kaigsuonan even nga naa lang sila sa ilahang mga panimalay. So sa laing bahin, Manojin, adunay gihatag nga programa nga libreng sakay para sa lahat, para sa apor, medical worker at health worker nga gi-launch diadtong Hunyo 11, 2021 didto sa Naval Public Terminal. Kini is a joint program of Department of Transportation and LTFRB with C3 Trans Company sa Kaibiran, Kabukgayan, Colaba Transport Cooperative, Biliran Province. Libreng sakay mo cover ni, mo langgob kini sa mga lungsod sa Biliran sama sa Naval ngadto sa Colaba, agi nga ri sa Kawayan og pabalik og Naval, Kawayan, pabalik og sa uban pa nga mga lungsod nga aduna niini nga maong programa. Okay, so salamat kayo sa atong mga transport cooperative nga nihatag sila ni anang mga programa. Dako kay ka nagikatabang sa atong mga frontliners ug uban pang mga libre nila sa pagsakay sa ilang mga bus, Sir Jerome. Ang ato di ay Mayor usab Sir Jerome, dunay mga programa about sa agricultural programs gihapon. Doon na siya gihimo nga free-range chicken dispersal. Lahi kini nga dispersal kay ang atong gobernador usab dunay dispersal sa katong mga brown na katong mga manok nga mga brown gani Sir Jerome Hubbard free range. Lahi usab kini and sige ang atong pagpanghatag niini sa atong mga kaigsunan and karong ugma doon na kita magresyon usab kita sa pagpanghatag niini ugma sa hapon and this is part sa iyang food security program nga gisulong din sa atong local government unit o Naval. And aside from that Sir Jerome, karong July 6 i-distribute na ang balancing nga mga boat with engine 67 kini ka box Sir Jerome kay actually ang total nini is 91. Ang uban niini nga mga boat na distribute na nato pagbisita ni Dole Secretary Sylvester Villo III niadtong pagbisita niya dire so gi-turn over kining 24 to ka buok so ang remaining nga 67 will be turned over on July 6 ngadto sa Naval Gymnasium. So dako kinig tabang sa atong mga fisher folks nga natagaan sila nining maong mga kahimanan aron magamit nila sa ilang pagpanagat Sir Jerome. Kay atong nakita ng atong makaigsuunang mga mananagat ang uban wala na gyud tayo sakayan tungod kay naglisod usab sila pagpalit kay dako-dako manigbalor kaning atong mga sakayan and wala sila maayong income. So Unsa man kini nga mga sakayan Manojin, mga fiberglass pa or actually katong wooden pa ni wooden siya pa ni- Sir Jerome, wooden boat ni siya and most probably sa sunod na itong mapanghatag fiberglass. na siguro ang ato ipanghatag kay mas ligon o niya mas maayo kini nga klase nga boat. So sa dili pa mo pa dayon Sir Jerome maghatag usab kita og kanang
dalit sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon. Labi na sa atong mga kauban diha sa Naval Livelihood and Skills Training Center, sila ni Mylene, Elaine, sila ni Chantal, si Rose ug ang atong mga department heads sa treasury diha sa atong uban nga mga departments sa engineering, sa planning, diha sa atong SB ug sa atong sa accounting ug diha sa budget. Sa tanang naminaw nga mga kauban nato diha sa munisipyo ug sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon diha sa mga kabaranggayan, sa atong mga drivers, mga liupo kitsa sa katawan, paminaw na ring awit nga sa atong labaw mga kagahom, paminaw na to kining awit. We'll be back after this song. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face, we humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Father, heal our land. Hear our cry and heal our broken land. Sa atong tuluman ang pag-usapan natin uban Mayor Gerard Roger Espina. Hinauton ta, Sir Jerome, mag-ihiusa kita sa pag-ampo aron na tagaan og dugang kusog sa atong labawng makagagahom, mga atong mga frontliners
sa ilang mga trabaho ug hupayon niya ang mga kasubo niadtong mga tawo nga nataptan sa atong COVID-19 virus ug ang mga kabalaka sa atong mga katawhan nga mataptan nining maong sakit. Iya kining hupayon og tagaan kita kalig-on sa pag-atubang aron maghiusa kita aron ato kining mapildi kining COVID-19 virus pinagi sa ampo og paghiusa pagtinabangay natong tanan, Sir Jerome. Okay, og mo ato usab paninguhaon nga musunod kita sa programa sa atong gobyerno nga magpabakuna kay kini lang ang usa nga pamaagi nga para dili na kita problema kaayo, maibanan ang atong problema sa COVID-19. By the way, Sir Jerome, magpasalamat usab kita sa atong Congressman Jerry Boy Espina kay way hunong ayang pagpanghatag og mga ayuda sa atong mga kaigsunan nga nagkinahanglan. In fact, doon na kita girekomenda sa sa iya mga staff nga nangayo og mga nebulizer, Sir Jerome, og katong mga wheelchair nga giaksyonan gyud dayon sa iyahang mga staff aron mahatagan na Sir Jerome. Og alang sa kasoyan sa tanan, way hunong ang pagpanghatag sa atong pinanggang Congressman Jerry Boy Espina og mga nebulizers, mga wheelchairs, mga walking canes og mga ayuda ngadto sa atong mga kabaranggayan nga mga semento ug mga construction materials alang sa mga pipila nga mga proyekto sa mga kabarangayan, Sir Jerome. So naglihok gayud pagtabang ang atong congressman nining panahon na sa pandemya, Sir Jerome. Dugang niya na ang kadtong pagpanghatag usab sa atong congressman dito sa Barangay Santissimo Rosario, tabang para sa ilang mga sa mga lumulupyo sa Barangay Santissimo Rosario kadtong mga unsa to manujin ang gipanghatag ni congressman murag kuan man to mga digital blood pressure 15 kabuok ang gihatag para sa 15 kabuok nga barangay health workers para kini ma-monitor ang inyong BP diha sa inyong barangay og aduna usab siya gihatag nga baby weighing scale kaning timbangan para sa mga bata para ma-monitor ang ilang mga panglawas. Dito kini gihatag sa Barangay Santissimo Rosario ubos sa pagdumala ni Barangay Captain Junel Baco Kilanita. Okay, Sir Jerome. Og mapasigarguhon usab kita sa gihimong improvements sa atong batanon nga mayor diha sa atong moderno nga merkado, Sir Jerome, kanang atong parking area diha. In fact, murag na perfect na gyud ang atong operation kay sa dry run daghan pang mga pros and cons nga mga kritisismo, but sa pagkakaron na tubag na kanatang tanan ng mga pangutana. In fact, gi-interview ang atong Municipal Administrator Attorney Mon Espina matingod ni ana, and ang tanan nga mga pangutana natubag na kini, and at least nga dili na maglibog ang mga atong mga katawhan. So naatay mga rates ni ana og ang katong reklamo sa atong mga kaigsuonan nga uban ngano kuno nga wa simento natubag na usab kana sa atong Provincial Administrator Mon Espina kay tungod kana kay kanang lugar diha is a reclamation area. So ato pa nang gipa-season kay mas may posibilidad pa man nga musink ang mga area ni ana kay that is a reclamation area. So naatay mga rate ni ana, Sir Jerome, and doon na tayo libre ana nga usa ka oras nga parking. So siguro dako na kay kanang pribiliyo sa atong mga kaigsunan nga within 1 hour imposible kaya ang uban magpalit kag isda di sa kaabot o sa ka oras libot-libot siguro. But ang uban nga gusto gyud nga ibilin diha for safety purposes ang ilang sakyanan kung naa sila importante nga lakton nga importante nga pagahimuon, so mubayad sila succeeding hour ni ana. Og doon natay
rate na Sir Jerome, and ang atong proceeds niya na, ang atong income niya na will come back usab sa atong mga improvements sa mga proyekto sa atong local government unit of Naval. Ang mga lain-lain nga mga taripa or mga rate sa balayranan depende usab kini sa klase sa imong sakyanan. Pero kadtong sa mga stallholders, aduna sila usa ka oras nga free nga pag parking diha sa mao nga area or pagpangnaog, pagpangdiskarga sa ilang mga produkto ibabaligya. Pero ang katotoang mga klase sa mga vehicle or mga sakyanan adunay lain-laing rate sa ilang balayranan sa maong parking area, public parking area. Sama sa ang kanang mga motor single 5 pesos lang ang bayad ana sa pagparking. Ang mga 4 wheels na 10 pesos lang ang bayad ana. Sa tricycle or mocab 10 pesos usab ang bayad. Ang katong sa truck o kanang mga dagkong sakyanan nga 6-wheelers moabot kini og 20 pesos. Pero kung mag-overnight na gani ka pag-park diha kay ang imong pag-occupy ana more or less 24 oras ang imong pagparada diha o ikaw lang nang gamit nga solo, ang imong balayranan mo kabat kini og 120 pesos. Yes, so mao ka na ang mga rate mga kaigsunan, and siguro inyo nagyong na perfect na ang atong operation niya na maong parking area kay murag na nakita na gyud sa atong mga kaigsunan nga dako kinig gamit kanang parking area diha sa atong merkado publiko diha sa lungsod sa Naval, Sir Jerome. No, ay la kamo kabalaka kung sa permero nga pag dry run ani kay dry run man lagi aduna gyud kanay mga kritisismo, adunay mga reklamo tungod kay permero pa man kining pag-implementar og ato pang gi bana-bana atong gitimbang-timbang kung unsa gyud maayo nga patakaran pamaagi nining atong public parking area. Og sa karon medyo okay na ang kuan, nagkasinabot na ang tanan, so sa among ginaingon nga katotoang mga mo prevail na tong mga taripa balayranan sa klase-klase nga mga sakyanan nga mo parking diha. Okay. Ako lang yun ang atong makaigsuunan nga katong atong trabaho at negosyo para sa mga Davaleño program usa kini ka joint project sa BEPSO ug sa LGU Naval. Ang atong graduation na tentative pa wala pa kita magka set og pizza tungod ni atong pandemya. So we're still trying to look for kanang pizza o adlaw nga murag muhupay na ning atong COVID cases dinhi sa atong lungsod sa Naval, and ang atong usab assessment sa TESDA for the meantime wala pa ta ka-submit dito sa TESDA kay naka-lockdown pa karon ang atong TESDA office tungod kay dunay mga problema pag dito sa about sa COVID gyapon sa maong ahensya. But most probably kung ma-okay na, we will submit our papers for assessment o para ma-schedule sa mga assessment sa atong mga kaigsuunan nga nakagraduate sa trabaho at negosyo para sa Davaleño project. So siguro Sir Jerome murag napupos na to nagyud ang atong usa ka oras nga higayon dinhi sa atong programa. Pag-usapan natin uban ni Mayor Gerard Roger Espina. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna gyapon og istasyon sa ngalan sa atong naa sa Master Control Arthur Ramirez de Jesus, kini inyong alagad manamilit kaninyo Jean Sanjorjo. Kini usab si Jerome Pitao, nagpasalamat sa inyong pakiguban kanamo sulod sa usa ka oras nining atong programa og maayong udto kaninyong tanan. Mga talambuan nga kinahanglan mahibaw-an. Pag